Gabi sa tanan mga igsoon. And salamat sa lain na sa mga kahigayunan nga gihatag sa Ginoo nga magpaambit sa iyang pulong. No? So sa ako nang giingon last Friday, but if God willing, no, ipadayon ako ang sumpay atong Timothy. So karon ako ipadayon ang verse 13 until 16 because last Friday guys got about verse 12 in Timothy chapter 4. So palihog mga igsoon, ablihin ninyo yung Biblia sa unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 13 ngadto sa 16. So kung naana atong dungan ang basa, ingon siya dinhi. Hangtod ako moabot, hatag og pagtagad ngadto sa pagbasa, ngadto sa pagdasig, ngadto sa pagtulunan. Ayaw pasagdi ang gasa nga naa kanimo, nga gihatag kanimo pinaagi sa propesiya, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga ansyano sa iglesia. Pagpamalandong nganha niini nga mga butanga, ihatag ang imong kaugalingon sa bugos ngadto kanila aron ang imong pag-uswag madayag ngadto sa tanan. Pagmatngon sa imong kaugalingon ug sa pagtulunan, padayon diha kanila kay sa paghimo nini ikaw muluwas sa imong kaugalingon ug kanila nga maminaw kanimo. Now, kini nga sulat in I think chapter 1 gisgutan dito, kini nga sulat gipadala ni Apostol Paul ngadto kang Timoteo nga mintras wala pa moabot si Apostol Paul, aduna siya magamit unsaon niya pagdumalag simbahan. Kini nga sulat sa Timoteo gipadala ni aron kanunay nga itudlo ngadto sa mga katawhan sa Episo. So muna ningon si Apostol Paul nga sa dili pa ako moabot, gamita kini. So atong tema ang maayong sulugoon ni Kristo. That's our topic. Unsaon nato mahimong maayong sulugoon ni Kristo? Unsay mga ilhanan sa isip sa kasulugoon ni Kristo? So adunay tulo ka butang ako nakita diya nga nagapakita sa usa ka maayo or ilhanan sa usa ka maayong sulugoon ni Kristo. No? So ang mga ilhanan mga igsoon, sayon na kayong memorization, no? Tema nila ning tulo ka word P. Muna siya ang ilhanan sa maayong sulugoon, tulo ka P. Unsa ni nga tulo ka P? Una, pagtagad sa pulong sa Dios in verse 13 and 14. Makita na to din hanayon sa diya, hangtod ako moabot, hatag og pagtagad ngadto sa pagbasa, ngadto sa pagdasig, ngadto sa pagtulunan. Ayaw pasagdi ang gasa nga naa kanimo, nga gihatag kanimo pinaagi sa propesiya, pinagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga ansyano sa iglesia. Unsay tagad pagtagad ang pulong? Unsaon ang pulong sa Dios? No, hindi pagbasa. Guys, good kini may tungod silang customary that every time nga mag-worship siya this three, no, pagbasa, pagdasig, pagtulog. Guys, good kini siya may tungod sa ilang pagsimba. So ang pagbasa usa kini ka customary nga ilang ginabuhat panahon silang pagsimba. Nas lagi tawag public reading. Basahon nila dito if you remember Nehemiah. No, basahon nila dito unya ipasabot nga sa katawhan. Then musunod din ang exhortation or pagdasig. So Paul is address nga to that ang pagbasa sa pulong sa Dios publicly dili siya dili lang siya ga-refer sa gitawag tag public nga ministry ni Timothy, kundi ga-remind pud si Apostol Paul isip sa kamayong sulugoon, no, kinahanglan nga aduna siya padayon nga pagbasa, not only in public but bisan sa iyang kaugalingon, no, in personal and private niya nga kinabuhi, nga dili niya undangon kini pagbasa dayon because it is a marks, no, or nagapakita so sa kamayong sulugoon. And then, ikaduha is pagdasig. Means, sa English yung exhortation. No? Ano sa yung word nga pagdasig? Pagdasig means pag-challenge sa mga katauhan.
base sa pulong nga ilang nadunggan, base sa pulong sa Dios nga ilang nadunggan. Means it talks about preaching. Wali nga pagdasig, wali nga pagbadlong, wali nga pagtudlo, wali nga paggiya sa mga katawhan. Aron sila nga ang ilang nasabtan sa pulong sa Dios, ang ilang gitawag nato nakatunan sa pulong sa Dios, means ila kining i-apply. Reading and then sunod exhortation, means gasunod ang duha. Human nila nga mabasahe. Apostle Paul padayon, it is devote yourself, padayon ibutang imong kaugalingon sa kanunay nga pagbasa, and then naay application. That is exhortation. Naay application. So kung unsay mo nasabtan, unsay mo nakatunan, Timoteo, i-aplikar kini ug idasiga ang ubang mga tao sa pagbuhat sa ilang nakatunan. And then ang ikatulo is pagtudlo. It talks about doctrine kasi yung context na ni sa babaw, basahan mo yung babaw, makita mo yung konteksto. Ang konteksto gahisgotin mo tungod sa mga false prophet, mga mini nga propeta nga nagtudlo sa mini nga pagtulunan. Padayon nga itudlo ang katudluan, ang doktrina may tungod sa pagtulunan nga gitudlo ni Apostle Paul ngadto. Ngano man kay aron nga ang mga katawhan dili gayud masalaag. And this is our job. This is our job. Una, magtuon sa pulong sa Dios, reading publicly. Although we are not reading in public, in Sunday natay Psalms, that is public reading. But his concern is our personal life. That we need to read the Word of God privately, means natay ato ang kaugalingon nga pagbasa sa pulong sa Dios. And dili lang naman sa pagbasa, because reading is equivalent of studying the Word of God. Now, after you study, exhortation means apply. There's preaching, there's application, there is pagdasig. And then after you apply means itudlo sa uban. Okay? There is a mark: reading, exhortation, apply, and then teach to others about the doctrine. Now, next is in verse 4, it talks about spiritual gift. Hangtod nga, forten ayaw pasagdi ang gasa. Now, in other words, always ipagamit ang gasa nga imong nadawat pinagi sa pandong. Ayaw tuguti nga imong gasa muhimo siyang stagnant sa tuwa nga kinabuhi. Means, Apostle Paul is encouraging to Timothy nga, if unsa ang gasa na sa imuha, padayon ka nang ipagamit. Padayon ka nang ipakita. And what is his gift? It is preaching and leadership. No, I don't know sa tuwa unsa ang mga gasa. Kita mismo nakabalo, no. Kung unsa ang gasa nga nasa toa, ayaw siya gamita sa lain. Ayaw siya gamita nga dili mahimaya ang Dios. Kung unsa ang gasa nga nasa imo, gamita ka na alang sa kamahian sa Dios, sa kapabilidad nga naa sa imo. If you have the gift of teaching, then teach. If you have the gift of gitawag na tog nasa music, then pagpagamit. Or sa physical works, sa deaconess nga trabaho, it is a waiter, it is a physical nga trabaho sa church, din pagpagamit. Gift is needed sa simbahan ng Dios. And the same nga pagdasig ni Apostle Paul, the same po nga pagdasig na sa inyo. Devote yourself in reading the Word of God. Devote yourself in exhortation or application, because exhortation is a preaching, there's an application, and there is encouragement. No. Encourage yourself to read His Word and apply His Word. And then, next is pagtudlo. Have a courage to teach. Start from your family. Sa mga butang nga imong nakatunan. Sa butang nga imong nabasa sa pulong sa Diyos. Teach it to your family. Teach it, disciple them. And then, do not stop. Do not stop sa pagpagamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo. So una no, unang P, pagtagad sa pulong sa Dios. Ikaduha, verse 15, pagpakabana. Ingon sa diha,
Pagpamalandong nga na niining mga butanga, ihatag ang imong kaugalingon sa bugos ngadto kanila aron ang imong pag-uswag madayag ngadto sa tanan. Pagbaton or pagpakabana, no, sa pag-uswag sa imong kaugalingon. It talks about our gitawag na to personal progress. Means dapat mapakita sa uban that we are growing, no? The way we think, the way we decide, the way we act, no? Dapat na siya progress. We are growing according to the knowledge, no? Base sa knowledge kay balo na to may tungod sa Dios. And kaya nga giunan ni Apostle Paul yung reading, exhortation, preaching, ano man. If you don't know about the word of God, you will not be wala kay progress. Wala kay progress, wala kay growth. Nga naman, we as a leaders of the church, we as a Christians, people will always look at sa ato ang daily life. If you remember sa ako ang preaching on Sunday about just nung paglantaw sa trabaho, di ba? Kita nato that our maayong binuhatan, ang atong pagkabuutan is an act of evangelism ngadto sa atong agalon. Now, and our progress also is an act of evangelism sa atong mga katawa. Ang mga kaila nga wala pa na kadawat sa kaluwasan. Nga naman, they will say the progress, they will say the change, the transformation nga nitabo sa atong kinabuhi. And then, after nila makita ang progress, ang kausaban sa atong kinabuhi, muhatag ni siya impact ngadto nila. Kaya siya pagpakabana sa imong kauswagan, sa imong progress, then pagpakabana sa progress po sa inside the church. Dapat aduna kay panglantaw ngadto sa pagtabang kanila. Daghan sa tuwa, of course, no, na nasa taas nga level in terms of Christianity and maturity, where they are always looking their self. Try to help or find ways unsaon nimo nga matabangan ang ubang mga tao sa ilang pagtubo. We are one body in Christ. We are one body. So we need to have unity. No, magtinabangay ta, pagpakabana sa kaswagan sa uban. Find ways unsaon sila matabangan. If gitagaan ta sa task nga kita yung nasa Bible study team. So wala pa man ta karon nga face to face nga Bible study. Pero we can find ways unsa nato sila nga ma-Bible study. So di man nato sila ma-Bible study face to face. Na naman tay phone. So i-follow up nato sila. Kumustahon nato ang ilang pagpagkabana. Kaya nga every Sunday, no, kay 5:30 man among service, so una ming mahuman sa inyo ha. And then after na that Sunday, mangutana ko, manawag ko, kumusta ang wali? Why? Because I want you to know, gusto na ko mahibawaan sa inyo ha, nga nasabtan ba ninyo ang mensahe sa Diyos. Because if someone understand the Word of God and apply it, na siya gitawag og progress, mutubo siya. Kaya nga, ang pagpakabana usa ka importante, dili man ta preacher, dili man ta gitawag na tog Bible study leader, pero ang atong pagtawag, pag-follow up sa atong grupo, sa membro nga naata, is a way of pagpakabana. So, we need to do that. No? We need to do that. Tungod kay kita man ang naa sa gitawag tag leadership. Most of us, no, naa sa ato as a leader. So, we need to do that. And then, number 3, no, nga P is pagbantay. Look at this one. Pagmatngon sa imong kaugalingon ug sa pagtulunan, padayon diha kanila kaysa paghimo nini, ikaw muluwas sa imong kaugalingon o kanila nga naminaw kanimo. Pagbantay. What does it mean? Means pagbantay sa imong mga pagpanudlo. Be careful. No? Make sure that your teaching is rightly the word of God. It's not about, it is not the product of your mind, but it is the word of God Himself. No? So, it is important, nga naman,
how you teach, how you preach, or unsaon kung yun sa mo pagtudlo mo ni resulta musulod sa una-una sa naminaw kanimo. Especially yung uban dili bitaw ga tuon pod, no? Dili ga tuon. You as a preacher, if you have the gift of teaching, if you have the gift of preaching, be pagbantay, no? Pagbantay over pagmatngon sa imuhang gitawag na to pagpanudlo. Nga naman, una, maluwas mo ang imong kagalingon. It's not refers to salvation, but it gahisgot kini gatumbok kini may tungod sa mga sayop nga pagtulunan. How many pastors today nga ilado banggiitan before karon na nasa kulto? How many pastors today? So makita nimo that even leaders dili exempted ani. One day mo tingala lang ka mo kahit lang katipas andala. Why? They are not really serious sa ilang pagpanudlo, no? So pagbantay sa imong pagpanudlo. Ikaduha, no? Nga naman, maluwas mo imong kinabuhi, imong kaugalingon gikan sa mga sayop nga pagtulunan, because the issue, the context of this is false teaching. Ikatulo, sunod is pagbantay. Nga naman, maluwas mo, pinagis mo pagpanudlo, maluwas mo ang imong kauban sa simbahan. What does it mean? Of course, no? We are, gitawag na to, preaching about the gospel is a way, no? Instrument. We are an instrument of God for the salvation of others through preaching about the gospel. But dili lang ho din na. So based on that context, it talks about false teaching. Be careful kung unsaon nimo pagpanudlo. Nga naman, kung tarungon og tudlo nato ang atong mahal sa kinabuhi, ang atong pamilya, about the doctrine nga naa sa ato, about the doctrine of the church, not only the doctrine of the church, but the teaching of Christ. Kung tarungon nato sila og tudlo, mabot ang panahon nga mawala ta. Mubarog sila. Dili sila madala ni bisan kinsa. I remember before, no? So daghan kaayo nga mga anak og pastors, anak og elders na nakaron sa kulto, maybe because they are not really serious in their teaching. So dapat itudlo na to, we will start our family sa atong mga kabataan. As much as possible, itudlo na to sa ila unsa ba ang katudloan mahitungod ni Kristo, unsa ang kaluwasan. Nga naman, paspas kaayo ang false teaching karon. Di na to mabantayan. And they are the work of Satan. I will talk that on Sunday. They are the work of Satan. Nga girimayan ni Apostle Paul sa toa in Ephesians nga, no, pagpadayon ka mo pag-ampo, ibutan ninyo yung mga armadura. Why? Because false teaching is a work of Satan. And ma-identify nimo nga usara ang ilahang naslay kaparehatanan, false teaching. Una, yung gitake ng false teaching is salvation nga ma-earn, means by works. Then Christ, yung Christ is man, bilong na siya, no? That is the result na lang silang pagtuong nga ang kaluwasan maangkon pinagi sa buhat. So kung imong tanawon lain-lain nga relihiyon, lain-lain nga relihiyon sa kalibutan, makita nimo that managsama ang ilahang teaching. And then kaya nga siya be careful, no, pagbantay sa imong pagpanudlo. Make sure nga imong pagpanudlo klaro o nasabtan sa imong mga anak, sa imong asawa, sa imong pamilya. Kay later on, pag dili na klaro sa ilaha, mabot ang panahon, madala sila sa lain nga relihiyon. Relihiyon nga dili gidawat sa Dios. It's okay ato mga anak mo simba sa lain nga simbahan. Simbahan nga adunay kahadlok ug simbahan nga ang kaluwasan dili pinagi sa binuhatan, kung dili pinagi sa grasya sa Dios. It is okay. We have a minor differences sa lain nga church. Some of them magwali ang bae sa ato dili sa congregation, and then some of them magsiya na ba sa ato dili, they are Pentecostal, extreme Pentecostal. As long as they say mga atong foundation about the salvation, nothing wrong with that.
ang atong concern mo ni nga basin niya ang atong mga mahal sa kinabuhi, ang atong makaigsuunan sa simbahan. Pagpiyo na to, pagbukas atong mata, tuwa na sa lain nga simbahan nga nagtudlo ng kaluwasan pinagi sa binuhatan. Busa ang pingi tulo ka pi nga nagapaila sa usa ka maayong sulugon ni Kristo. Una, aduna siya pagtagad sa pulong sa Dios. Ikaduha, aduna siya pagpakabana sa iyang pag-uswag. Ikatulo, magbinantayon siya. Aduna siya pagbantay sa iyang pagpanudlo. Aron maluwas ang kaugalingon. Lokate, aron maluwas ang kaugalingon gikan sa sayop nga pagtulunan, aron ang uban usab maluwas sa sayop nga pagtulunan. So be careful, no? That is the mark of maayong sulugon. So, mga igsoon, dasigon ta mo kanunay, be a good servant of God. Be a good servant of God. Pinaagi sa pagtagad sa pulong sa Dios, pinaagi sa pagpakabana sa pag-uswag sa imong kaugalingon, o pinagi sa pagbantay sa imong pagpanudlo. Mayong gabi sa tanang mga igsoon o daghang salamat.